Ang araw na ito ay taon-taon po nating inaalala at napakaraming pagkakataon na rin na narinig ang mga mensahe tungkol po doon sa resurrection. Iba't iba ang paraan ng presentasyon. Dapat nga sana may reenactment pero hindi pa raw naka-ready yung ating mga actors para ganapin po yung ating reenactment. Base doon po sa binasa natin, yun po kasi ang kanilang babalikan lang po natin, no? Nabasa po sa atin kanina ng ating liturgist na sinabi po tayo, on the first day of the week. So, sa atin po ito ay Sunday. Sa kanila po ay nakalimutan ko ang tawag sa unang araw ng kanila pero sa atin po Sunday kasi ang seventh day po nila ay Sabbath. Ang ikapito, Sabado. Kaya ang linggo ang unang araw nila. At makita natin ang senaryo kaya po ginagawa natin ng earlier pero hindi na mas earlier ngayon kasi may tinanghali tayo. Pero hindi naman ganun ka ganun ka critical ang importante is we are here gathered together to celebrate and remember the resurrection of the Lord. Kaya lang sinusundan at dinala sa iglesia kasi ang sabi diyan very early in the morning so hindi pa sumisika talaga yung araw. At ang unang nakita ng mga babae ay naka-roll yung stone. Kasi ang libingan po sa kanila hindi katulad sa atin na ibinabaon sa lupa, no, 6 feet under the ground. Depende pa kung anong tribe. May tribes kasi na binabaon na nakatayo, no, may ganon. Meron naman nakaupo lang. Meron pong mga pero sa atin po ay nilalagay sa cascade tapos inilulubog 6 feet under the ground. So napakahirap yan ng Pero sa kanila sa isang kuweba tapos may malaking bato na nakatakip at ito po ay hindi puwedeng galawin sapagkat sinelyuhan po ito para lang patunayan na hindi puwedeng galawin ni numan kasi may news, balita na nanakawin daw ng mga alagad ang katawan ni Jesus para daw maging magkaroon ng ebidensya na si Jesus ay muling nabuhay sa mga patay. Kaya pinaselyuhan ito ng mga actually ang nagpaselyo mga Pharisee para naman kasi naririnig nila sabi ni Jesus pagkatapos ng 3 days mabubuhay siya. So kaya hindi pwedeng galawin. But ang nakita ng mga babae ay nakabukas na po. At pagpasok nila, wala na ang katawan ng Panginoon. So nagtataka sila, sino kayang kumuha? Siguro may pangangamba na sino ang kumuha. Pero may ibang account pa doon na makikita sa ibang account, sa ibang gospel, lumindol. Tapos nakita sila at na-witness ng mga sundalong nagbabantay yung pag-roll nung. Kaya natakot sila pero sila ibinayaran at sabi ng mga Pharisee, sabihin niyo sa mga tao, ninakaw ang katawan ni Kristo. Ayan, gano'n hanggang ngayon gano'n po paniniwala nila. So, ang unang witness po, mga babae, at pinangalanan po sila si Mary Magdalene, si Joanna, si Mary, mother of James, tatlo po sila at may dala silang spices para po ilagay doon sa body ni Christ. So makikita natin, ang tatlong ito na puro babae ay hindi naman talaga ine-expect nila na ang madadatnan nila doon ay nakabukas na libingan at wala yung kanilang lalagyan ng spice. So siyempre natakot, nag-alala or namangha. Pero at least nagpakita sa kanila ang Panginoon, ang anghel. At ang sabi, bakit nyo hinahanap ang buhay sa mga patay? Yan, wala siya rito. So ang doon is, maaring question nila, saan siya nagpunta? Pero hindi yun ang kanilang kundi may kagalakan na ibinalita nila ito sa 11. So, ang akin pong ibabahagi sa inyo, actually, ang nakita natin dyan, hindi naniwala yung hindi naniwala. No, sina Peter at ang iba pa, kaya si Pedro, pandalas na tumakbo doon sa tomb. Pero nakikita niya doon yung strips of linen lying by themselves. He went away, wondering himself what had happened. So, yung iba,
pag nakita ko po yung picture ng resurrection, yung ano, kung papaano yung pagkabalot doon sa katawan niya, ganoon yung linen, hindi nagalaw. Ano, yung iba naman nakita ko, nakatupi na. Tinupi na ng Panginoon. So talagang ano 'no, pero mas magandang kapanipaniwala talagang hindi na bago ano, kumbaga talagang umalis siya doon sa ano, pero hindi na bago yung pagkakatali, nanatiling ganoon 'no. There is yung power na ang hirap intindihin ano. So whatever it is, kung nakatupi man yun o hindi, importante dinatnan ni Pedro doon, linin na lang. Wala na yung na binalutan na katawan. So, ang aking pong pamagat ngayon, simple lang, the word resurrected. No? Past tense, kasi po yan ay 2,000 years nang naganap. No? So, ang Panginoon hindi po taon-taon namamatay at taon-taon muling nabubuhay. Minsan lang po nangyari yon na siya ay inilibing ng minsan at siya nabuhay lang din po ng minsan. Kasi minsan sa tradisyong kinasanayan natin, kinatinuro ng ating mga ninuno, ay taon-taon namamatay ang Diyos. Kaya ang kapangyarihan ng kadiliman ay lumalaganap pagmahal na araw. Kaya takot na takot yung mga tao lumabas, walang kapangyarihan ng Diyos pagpatay siya. Kailan ba namatay ang Diyos? Bagamat gano'n ang theology, but this is not the kind of a thought that we are here. Resurrected. For what? Para ano? No? So, Jesus was resurrected to raise and give life. No? Para ibangon yung mga mananalig at bigyan ng buhay. At ito ang kanyang sinabi sa John chapter 11, verse 25 to 26. Ang context ay inoong si Lazaro na kaibigan ng Panginoon ay namatay. 4 days na bago po nadalaw ng Panginoon at sa libingan. At ang sabi ng Panginoon sa kanya mga kapatid, I am the resurrection and the life. Ito hindi pa namamatay ang Panginoon ha. Kumbaga pinagtitibay na dito ng Panginoon kung ano ang gagawin niya sa mga mananampalataya sa kanya. He who believes in me will live even though he dies. No, yan ang sabi niya. Sino mang sasampalataya sa akin, bagaman siya ay mamatay, ay muling mabubuhay. Yan po ang sabi ng Panginoon. At sabi ng Panginoon, everyone who lives and believes in me will never die. Do you believe this? Tinanong ni Jesus dito sa kapatid. Sabi ni, it is Mary ang sumagot o si Martha? Yes, we believe. Pero ang iniisip nila yung resurrection na. Pero this time, pinatunayan ng Panginoon na kung maniniwala ka sa Kanya, ikaw ay mabubuhay at hindi na mamamatay. Yung word na never die ay ano tawag dito? Tatag na assurance. Kasi bakit? Mamamatay naman talaga tao eh. So anong ibig sabihin dito ng Panginoon na never die? Na ang sagot ng isa sa magkapatid ay yes. Paano nila naintindihan ito? Ito ay mas pinagtibay ng Panginoon ang word na to at the day when He was resurrected. Doon nagkaroon ng selyo ang mga salitang ito. Everyone who lives and believes in me will never die. How about you? Do you believe this? Yon. So, paano natin maiintindihan yon? Kaya nga, Jesus was resurrected to raise and give life. Nauna na yung raise bago give life. Pero sa panahon natin yan, nararanasan natin. Because we are dead sa pamagitan ng kasalanan natin. Tama? At nung tayo nanampalataya sa Panginoon, spiritually, we are already resurrected. Pero yung sinasabi ni Paul sa 2 Corinthians 15, bodily resurrection yon. No? At yon ay mangyayari din po sa atin sa isang iglap ng kisap mata. Ay mangyayari po ito. Ngayon,
Ano nga ba ang significance o halaga nito sa ating mga mananampalataya? Tayo ba'y nananampalataya sa Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay? Kasi si Paul, sinulat niya yan sa Korinto na kung hindi siya nabuhay, we are futile. Yung mga patay, wala ng pag-asa. Yung ating ginagawa is in vain, walang halaga. So yung kanyang ano. So ngayon, bakit natin dapat maintindihan the way Apostle Paul confessed in his heart, desire in his heart, I want to know Christ and the power of His resurrection. Gaano kalalim yung desire ni Paul sa pangungusap ng ganito, I want to know Christ. Hindi lang need, no? Tinaasan niya ang level. Want. Talagang kailangan kong malaman. Hindi lang talagang kailangan ko, kundi gustong-gusto kong malaman ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. At sa umagang ito, hayaan natin na ipakita at ipaunawa sa atin ng Diyos kung ano ang significance nito sa ating mga buhay. Panginoon, salamat po that we are gathered in this place, commemorating, celebrating your victory over death. Kagaya na sinabi ni Paul, wala na pong kamandag ang kamatayan sa mga nagsisisampalataya sa inyo. And today, Lord, the same desire na hinihingi namin, tulungan po kami ng Espiritu. Gaya ni Apostle Paul, we want to know you, Lord Jesus. We want to know Christ and the power of raising you from the dead, sapagkat yun din po yung aming hope pagdating ng araw. Lord, sa tulong ng Espiritu, buksan niyo po ang aming mga puso, ang isipan, upang mas lalo naming maunawaan ang inyong layunin kung bakit po kami ay dinala nyo sa pagtitipong ito. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. So yan. Ang definition po ng life ng world ay ito. The condition that distinguishes animals and plant from organic matter, including the capacity for growth, reproduction, functional activity, and continual change. Kaya yung ating po nakikita mga halaman, sila po may buhay. Tama, ang tawag po doon sila ay living things. Animals are also belonging to things, no? Living things. Ibig sabihin, may kapasidad din silang lumaki, may kapasidad silang mag-reproduce, meron silang functional activity, mayroong patuloy na pagbabago. No? So, parang katulad lang din ng tao, pero sila ay separated from inorganic material, katulad po ng mga bato, ng mga buhangin, hindi yan nag-grow nananatili siya, kung ano yung size niya, nananatili siyang ganoon. So, kung i-define din naman sa tao, ang life is the existence of an individual human being or animal. So, ang life ng definition dito sa mundo ay existence lang. No, walang other definition of its meaning, of its purpose. Kaya yung mga tao na hindi alam yung layunin, nabubuhay lang na parang animals lang. Walang direksyon sa buhay. No, kakain, matutulog, magkakasakit, mamamatay. Tapos na. Thank you. Pero para sa Biblia, ang kahulugan po ng buhay sa Biblia ay ito. May pinanggagalingan. May source po talaga siya. Pangalawa, may quality and may duration. May halaga, may value ang buhay. At may hangganan. We are not destined to, nung tayo magkasala, hindi na po tayo destined for eternity and immortality. Pero ang original creation ng Panginoon sa tao, destined to eternity and immortality sa physical na aspeto. Hindi sila mamamatay physically. But when sin entered, nagkaroon na ng duration ang lifespan ng tao. Then after that, kung ano yung naging bunga ng pagkakasala, yun ang iririp ng tao.
pag namatay na siya. No? Then, may choices. Life has choices, full of choices. No? Pinili natin na andito tayo. Maraming tao ay piniling magpunta sa beach resort. Di ba? I-enjoy. Mamaya na lang tayo pumunta pagkatapos. No? Planuhin natin para celebrate natin yung ng pamilya din natin. And sanctity. Bakit may sanctity ang buhay? Kasi ito ay galing sa Diyos. Galing sa Diyos. So meron siya talagang meron siyang tinatawag na sacredness. Kasi tayo ay created in the image of God and breath in the nostrils become a living creature. So ngayon, lahat yon naapektuhan dahil sa kasalanan. That's why ang gusto ng Panginoon, ibalik uli ang meaning ng life sa bawat individual na tao. Ibalik yung purpose, ibalik yung kahulugan. So, ang susi, para makita at matagpuan natin yung buhay, sino kaya? Si Jesus. Jesus is the resurrection. Sabi niya, I am the resurrection and the life. Sa time ni Jesus at maging sa panahon ni Paul, lalo na sa time ni Paul, sa Corinto, may issue doon na hindi daw totoo ang resurrection. Pero ang mga Egyptians po sila, naniniwala sila sa resurrection. Hindi po sila mga Kristiyano. But they believe in resurrection. Kaya po pag inililibing ang mga paraon, nililibing kasama ang kanyang mga kayamanan. Na kapag nabuhay siya, mayroon pa siyang pera. May kayamanan pa siya. Kaya ang ginagawa ng mga treasure hunters, ang hinahanap, tomb ng mga pero. Kasi siguradong mayroong pera. Ganon. Naniniwala sila, but never, even once, an Egyptian, even Pharaoh, resurrected from the dead. Even though they believe. Saan nanggaling yung paniniwalang ganon? Saan? Now, nauna pa yung panahon nauna pa sa panahon ng Panginoong Jesus. Pero, merong nangyari na isang pangyayari na nilibing at namatay. Hindi po siya Egyptian. Siya po ay isang Hudyo. At ito ay ang Panginoong Hesukristo. Yun pa lang, kahit naniniwala ang tao sa resurrection, walang kaganapan kasi hindi iyon ang kanilang wala po talagang nag-resurrect na bagaman makita nyo sa movie, sa pamagitan ng dasal, mabubuhay sila, pero wala pong nangyaring ganoon. Only Jesus resurrected from the dead. Pero paano si Lazaro? Siya ay binuhay ng Panginoon. Hindi pa siya talagang parang kundi binuhay siya ng Panginoon to prove that His power to give life and to resurrect a person is in His. Hindi pa nagre-resurrect ang Panginoon. Pero sinabi na niya, I am the resurrection and the life. Talagang nasa Kanya ang kapangyarihan para bumuhay sa mga patay. Sabi dito, Jesus was raised from the dead. At yun yung tinanong ng anghel, why do you look for the living among the dead? Bakit nyo hinahanap ang buhay sa mga patay? Kasi ang alam ng mga babae, nilibing siya. Andon sila, na-witness nila yung paglilibing, di ba? So, expected nila, andoon ang Panginoon sa libingan, lugar ng mga patay. Pero wala siya doon. Ang sabi nila, wala siya rito. Ano kaya ang significance at ano kaya ang naramdaman ng tatlong babae nung sabihin sa kanila na bakit nyo hinahanap ang buhay mula sa mga patay? Ang unang papasok sa isip natin, inilibing po namin siya eh. Dito namin siya nilibing. So dito rin namin siya pupuntahan. No? But he was not there. Ang sabi ng anghel, wala siya dito. So pangalawa,
Saan po siya wala naman tanong, nagtanong ba sila, saan siya pumunta? Saan po siya pumunta? Hindi. Instead, they go to the 11 at tinestify nila ang sinabi ng anghel na hindi nila tiyak kung nasaan ang Panginoon. Baka pinafrank lang sila ng anghel. Tinago lang. No? But what was created in the heart of these three women is the faith na sinabi ng anghel sa kanila. Kaya nga, sa ating kanina, we believe in the what the angels said. Yun ang sinabi ng mga babae. And then, Jesus has given, in this resurrection, He has given us new birth through His resurrection. Sabi ng 1 Peter 1:3, Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. So, anong ang significance ito? Ang pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo ay magdadala sa atin ng bagong buhay. Kasi nga tayo po ay patay sa kasalanan. At tayo po ay nakalibing sa kasalanan ito at hindi tayo makaalis doon sapagkat tayo ay nasa ilalim ng pangangasiwa at kapangyarihan ng kasalanan. Nung mamatay ang Panginoon at siya inilibing, sabi nga sino nag-short account, at bumaba sa kailaliman. No? Pumunta sa kailaliman. Ang tawag doon Hades, Sheol o kung ano man ang definition noon. At kinuha niya at tinanggal ang kamatayan doon. Ang ibig sabihin, lahat ng nakalibing, Kristiyano ka o hindi bubuhayin, pero may judgment day. Yun yung difference. Lahat ng nananalig kay Kristo, natubos sila, pero ang lahat ng magre-reject kay Christ, hindi sila natubos, mananatili ang galit ng Diyos. Kaya during the judgment day, paghihiwalayin sila sa paglalarawan ng tupa at ng kambing. At yung hindi naselyuhan ng dugo ni Kristo, sila ay parurusahan. So, pinagkalooban tayo ng bagong pagkatao. Yun yung significance sa resurrection ni Christ. Kaya sabi ni Paul, walang kabuluhan kung hindi nabuhay si Kristo. Ang mga patay, mananatiling patay. Walang pag-asa. Ang mga patay sa kasalanan, wala nang born-again experience. Pero dahil sa kanya muling pagkabuhay, naranasan natin ang born-again experience. Sina Peter, hindi pa po sila born-again nung kasama ang Panginoon. Na born-again lang sila nung nag-resurrect ang Panginoon at bumaba sa kanila ang Espiritu, nagkaroon sila ng understanding. Doon pa lang sila po na born-again. Wala pa naboborn-again nung ang Panginoon nagmi-minister. Naniniwala sila pero hindi natatransform. Tama. Pero pag na-born again na, nilalagyan niya ng new birth, doon nagsisimula ang transformation. And it just happened right after the resurrection of the Lord Jesus Christ. So, at lahat ng mananalig kay Kristo will be also raised with Him. Ang sabi ni Pablo, now, God not only raised the Lord, but will also raise us up through His power. Ano ba yung power na yon? Na nagbumuhay sa Panginoong Jesucristo. Ito yung hindi maipaliwanag na kapangyarihan ng Diyos na dadaloy sa lahat ng mananalig kay Kristo, na hindi lamang si Kristo ang binuhay ng Ama, kundi ang lahat ng mananalig kay Kristo ay muli ring bubuhayin ni Kristo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. So, kaya si Jesus, siya ang resurrection. Outside this relationship with Jesus, there will be no resurrection going to God. Merong pagkabuhay pero ang kasunod judgment. Pero yung resurrection na tinutukoy ng Panginoon is resurrection to life. Kaya nga, He came to raise and give life. Tama. So, ngayon, si Jesus, Jesus is the life. Sabi ng John 1:3, He is the source of life. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made.
In him was life, and that life was the light of all mankind. Through him, all things were made. No? So, whether ito po ay creation na nasa paligid natin or tayong mga tao, sa pamamagitan ni Kristo, tayo po ay nalikha. Kung wala siya, walang malilikha. Kaya, in him was life. Siya ang source of life. Ang definition, sa world definition is correct. Nagpapatuloy, pagbuhay ka, nag-grow, nakakaroon ng changes. Pero hindi katulad lang ng definition ng mundo na kapag namatay ka, tapos na. Ang Biblia, ang ibig sabihin ng life is tuloy-tuloy, eternal. Papunta sa eternity, particular humans. Tayo pong mga tao. Sapagkat ang tao lang po ang hiningahan ng Diyos para maging living creatures. Kaya po tayo nagkaroon ng ng personality. Nagkaroon po tayo ng soul at meron din po tayong spirit. Tinanong po ako ng isang kapatiran, Pastor, ano ba ibig sabihin ni Jesus? Noong sabi niya, into your hands I commend my spirit. And ang hirap sagutin. Sabi ko, ang hirap sagutin, lalo na kung hindi natin talaga ganap na naintindihan ang sinasabi ng Panginoon. But Jesus is telling that, Father, into your hands, those who will believe in me, I commend their spirit in you. Kasi po tayo nabubuhay sa dalawang dimension, physical and spiritual. No one knows what was there in the spiritual world. What we know is in the physical world. So, kaya ang Panginoon, galing siya sa Ama, bumalik sa Ama, lahat ng mananalig sa Panginoong Hesukristo, isinet na niya ang kanilang buhay sa kabilang buhay. Iniayos na ng Panginoon. Iniayos na ng Ama ang buhay ng mga mananampalataya sa kabilang buhay. Nang ibig sabihin, tayo ay mayroong katiyakan na pwede nating panghawakan habang nasa physical world pa tayo. No one knows the spiritual world except the Son. And the Son bring us the knowledge of the spiritual world. Nasabi niya, kung mananalig kayo sa anak, kayo ay magiging anak ng Diyos. At kung nasaan ang Diyos, kayo ay paparoon din. Yun ang sinabi ng Panginoon. So, source of life, hindi lang doon sa existence, kundi sa continuity for eternity. Magpapatuloy po for eternity. Magpapatuloy sa eternal life, experiencing from new birth, from born again, hanggang sa pagkamatay, hanggang sa kabilang buhay, magpapatuloy po ang buhay na ipinangako ni Kristo. So, hindi po tayo, siguro physically, magiging non-existent sa tayo. Tama. Pero yung ating being as a person, magpapatuloy siya. Hindi siya mawawala. Kasi it was destined to eternity. Ngayon, ang direction natin is sa piling ng Diyos. Yun na yung kagandahan, no? Sabi ng Panginoon. At si Jesus din po, bukod sa source of life, He is the meaning of life. Ano? Sabi ni Paul, Philippians 1:21, For me, sabi niya, to live is Christ and to die is gain. Ano kaya ang ibig sabihin ni Paul na, for me to live is Christ? Tayo ba, merong ganitong klaseng expression? Hello? Wala pa. Kasi marami pang gumugulo sa atin. Marami pang nagdi-distract sa atin. Marami pang panahon na nagugugol natin na hindi kasali ang Panginoong Hesukristo. Marami pa tayong oras na nauubos na nasa labas ang Panginoon. Bakit? Alam natin kung ano activities natin araw-araw. Kung ano ginagawa natin. And that's why sabi ng Panginoon, whatever you do, always do it for God's honor. And in doing that, you are living
in Christ. For me, to live is Christ. So, ang meaning ng buhay natin, hanapin natin ang halaga, ang kahulugan ng buhay natin kay Kristo. Hindi sa sinasabi ng tao. Hindi sa nilalaman ng ating bulsa. Hindi sa nararating natin sa buhay. Minsan doon natin mini-measure, doon natin binibigyan ng kahulugan ng buhay natin sa achievements. No? Sa, ano yung tawag dito? Sa, ano ng tao? Yung appreciation o pagpalakpak ng tao. Or minsan sa tinatangkilik natin. Lahat yan temporary. Meron po ako nakita sa Facebook, grabe yung bata. Binigyan ng award. Hindi na umalis doon. Ilang 30 minutes, 40 minutes yata. Napakadami nung nakalagay dito sa braso, lahat na kanya. Sabi ko, siya lang ba estudyante? Para kinanya na lahat, no? Pero maganda yon, napakaganda nun. Pero kung doon mo lang hahanapin ang kahulugan ng buhay mo, hindi mo naman may bebenta yung mga medalyang yun. Magsikhay tayo ng mabuti. Magsikhay tayo ng mainam. Abutin natin ang excellence natin, pero gawin natin yon in the name of Christ. Ano ibig sabihin? Kapag tayo ay limited na at talagang hanggang doon lang talaga yung binigay na kakayanan ng Diyos, ay baka sumusobra natin at pinupush na natin ang sarili natin masyado, nawawala na tayo doon sa layunin ng Diyos. Minsan, nabibigo tayo at nawawala ng kahulugan ng buhay. No? So, katulad ni Paul, bakit siya nagmi-mission? For me to live is Christ. Bakit niya tinitiis ang mga persecution? For me to live is Christ. Bakit nakabilanggo siya pero hindi siya nagrereklamo? For me to live is Christ. Bakit siya ipinagbababato ng mga tao? For me to live is Christ. Hindi siya naggumagante. Nakagat ng ahas, pinaratangan sobrang sama, wala siyang sinabi, pinagpaglang niya ang ahas. Kasi sabi niya, for me to live is Christ. Kamusta tayo? Ang dala ng resurrection sa atin is to understand why we are here. Why we are living. Now, the question is, ano bang kahulugan ng buhay natin ngayon? Kaya ba natin sabihin itong, for me to live is Christ? Di ba? Hindi po yung pagiging religious natin. Hindi yung pagiging parte ng anumang ministry. Hindi po ang pagiging membro ng isang iglesia. Dapat si Kristo ang kabuluhan at kahulugan ng ating buhay. Sabi ni Paul, nililimot ko ang lahat. No? Nilalagay sa likuran. I am pressing toward the goal to reach the reward that Christ has for me. Yun po, focus kay Christ. So, in understanding resurrection, our focus must be Him. At hanapin natin ang kahulugan na ating buhay. Ito po ay isang katanungan. Nakakahilo. Do you know the purpose and meaning of your life? Maraming tao nabubuhay pero patay. Kasi walang direksyon. Patambay-tambay lang sa kanto. Ang dami namang gagawin sa paligid. Lagi sinasabing walang gagawin. Pero pag nag-observe ka, ang dami. Hindi nga matapos-tapos ang gawain, di ba, sa mga nanay? Pagising sa umaga, naka-ano na yan, cycle na, ritual na ang gagawin mo. Tapos may iba pang idadagdag. Tapos sasabihin ng mga taong walang magawa. Hindi totoo. Hindi lang natin alam ang kahulugan ng buhay natin, kaya wala tayong magawa. Hindi rin natin alam ang layunin o purpose of life, kaya wala tayong magawa. Pero kung malinaw sa atin ang kahulugan at ang layunin ng ating buhay, marami tayong magagawa. Una, share natin ang gospel in any different form. Marami tayong platform na pwedeng gamitin
para sa sharing of the word. Social media, effective na rin yan ngayon. No, kung hindi natin kayang mag-house to house, nakita nyo, naka-open siya sa messenger, padala nyo, Jesus loves you. O kaya meron kayong video na pakita nyo sa kanya. Di ba? Hindi, kung ano lang kinukutkot natin sa computer, kung ano kinukutkot natin sa cellphone. Tapos sasabihin natin walang magawa. Napakaraming gagawin if you really knew your purpose and meaning of your life. And that is Christ. Kasi nabuhay siya eh. Hindi siya patay. Ang buhay, maraming kinikilos. Di ba sabi diyan, changes, production. Di ba yun ang meaning ng life sa world? Merong improvement. So kapag walang improvement, ay parang hindi buhay si Kristo sa buhay natin. We always say Jesus is alive. Pero kamusta yung ating buhay, yung meaning and purpose, alive ba siya? No? So we have to understand that. Sabi ng Hebrews chapter 13 verse 20. Now, may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus Christ, great shepherd of the sheep, equip you. Sige nga, tingnan natin. Equip you with everything good for doing His will. And may He work in us what is pleasing to Him. Ibig sabihin, ang nananampalataya kay Kristo ay equip na for everything. Kaya hindi pwedeng walang kahulugan ng buhay natin eh. Hindi pwedeng walang purpose kasi in-equip na tayo ng Panginoon. Sabi yan, everything good for doing His will. Kaya lang, kung hindi natin dinidesire yung sinabi ni Paul, I want to know Christ and the power of His resurrection, hindi natin maintindihan na equip na pala tayo para gumawa ng mabuti. Kaya kung ano-ano na lang ang nagagawa natin. Misa walang kabuluhan. We're spending times, resources sa mga walang kabuluhang gawain. And hindi natin naiintindihan yung resurrection pagka ganon. Sabi diyan, who through the blood of eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus Christ, the great shepherd and the sheep, equip you with everything good for doing His will. So, ang taong naiintindihan ang resurrection, alam niya ang purpose and meaning of life. Amen ba tayo doon? So tayo ay in-equip na ng Diyos. Tapos, sa Thessalonian, ito naman sinabi ni Paul uli, God called us to be holy, and does not want us to live in sin. Do all you can, sa verse 11, to live peaceful life. Take care of your own business. Parang ito yata yung and work your own as we have already told you. So, ang taong alam ang meaning and purpose of life, namumuhay ng ayon do sa disenyo ng Diyos. At sinisikap na sa lahat ng pagkakataon ay makipagkasundo at maging payapa sa lahat ng relationship. Pinakikialaman ang kanyang sariling business, hindi ang business ng iba. Kaya tayo nagkakagulo kasi gusto nating manghimasok sa buhay ng ibang tao na hindi naman nila tayo pinapayagan. O di ang alalahanin natin yung sarili nating buhay. And take care of your own business and do your own work. Huwag mo raw pakialaman yung trabaho ng iba. Kung hindi maganda, dihiyaan mo sila. Ang pagbutihin mo yung ginagawa natin. Tama. Minsan, pinupuna natin yung gawain ng iba, pero hindi natin napapansin, mali pala yung ginagawa natin. So, ito yung sinasabi ni Paul, na kung tayo habang naghihintay sa pagbabalik din ng Panginoon, mamuhay na may kabanalan.
makipagkasundo sa lahat ng pagkakataon. Take care of your own business. Do your own work. It was instruction. So yan yung purpose and meaning of life. Tama? Nabubuhay tayo para dito. So, ito din yung buhay na kakahilo na. Life that pleases God. Ang klase ng pamumuhay natin banal at payapa tayo sa lahat. Hindi naman natin makokontrol talaga ang lahat ng pangyayari payapa. Ang mga tao sa paligid natin, hindi natin makokontrol na hindi sila magagalit at awayin tayo. Pero kaya natin kontrolin na hindi magalit at huwag makipag-away. Tama ba? Hindi natin kayang sakupin ang kalooban ng ibang tao, pero kaya nating sakupin ang sarili natin. This is the life that God wants us to have. Then, a life that is conformed to Christ. I have set an example that you should do as I have done for you. Ito naman ay yung paghuhugas ng paa. Yung context po niyan. No? So, ang meaning ng buhay natin, lagi pag na kay Kristo, alam natin yun, ang buhay natin dapat conform to Christ. Nagiging katulad ng forma ng buhay ni Kristo. At yan po. Ito po ay isang ito po ba ay ating pangungusap? Ang mabuhay ay para kay Jesus? Yan na po ba ang ating salita gaya ni Paul? For me to live is Christ and to die is gain. Bakit kasi? Ikaw ba ay may buhay na buhay magpakailanman? Meron. Sino rito? Pakitaas ang kamay ng may eternal life. Ayan. Bakit? Because Christ is resurrected from the dead. Remember, He was resurrected to raise and give life. Amen? So, yung buhay na walang hanggan na to ay destined from the time na ikaw ay minute up ng Panginoon hanggang sa second coming, hanggang sa dalahinan niya ang kanyang sinatawag na new heaven and new earth, kung saan tayo ay talagang maninirahan po eternity. Nakakasabik makita ang new earth. Ang pangit tingnan ng old earth. Ang dami ng problema. Sa description po ng Bible, ang new heaven and new earth, may mga animals pa rin, pero hindi na kasing babangis na mga animals ngayon. Ang tupa at ang leon, magkakain pareho ng damo. Wala nang kakain ng meat na animals. Pareho kakain ng damo. At sila pwedeng maglaro na kunyari lalaroin ng tupa ng leon ng tupa, kakagat-kagatin sa leeg, pero lambing lang yun, parang sa pusa lang. Mga ganon. And so on and so forth. Ang mga tao hindi natatanda. Wala nang sakit. Wala nang pagbibilang ng taon kasi for eternity na nakadesign. I wish, no? I pray. Kasi sabi ng ibang mga pag-aaral, at the prime of your youth, diyon ang ibibigay na resurrected body. Hindi po matanda. At the prime of your youth. Mga age 19, 20, nung ikaw ay age 19, 20. So makita natin si Nanay Feli, kung ano itsura niyo siya ay 20 years old. Di ba, Nanay Feli? Si Sister Delia, ayan, di ba, makita natin. At yung mga bata, I do not know if the Lord will preserve them as children or tatanda rin siya at the prime of their youth. Only God knows. So, tayo po, habang nandito sa mundo, dapat ay mabuhay para kay Kristo. So, kung wala po tayo ng buhay na walang hanggan, unawain natin ito. Kung wala ka ng katiyakan ng buhay na walang hanggan, ito po ang sagot. Hindi po tanong yan. Dapat
ganon, mahal ka ng Diyos. That's why He gave His only Son, Jesus, to die for your cause, to die for your sin. No? At sa kanyang kamatayan siya inilibing at siya'y muling nabuhay para bigyan tayo ng bagong buhay, bagong pagkatao na nagpapatuloy sa kanyang layunin na ang kahulugan ay si Kristo at ang layunin ay mabuhay na may kabanalan. Manatili sa kapayapaan, ginagawa ang ikabubuti niya at ng kanyang kapwa, hindi ang ikakasira. Yan po yung dahilan kung bakit tayo ay bakit tayo tinubos ng Panginoon upang maranasan natin ang kanyang pag-ibig. Kung tayo malayo sa Kanya, lumapit lang tayo sa Panginoon. Sabi niya, ang lumalapit sa akin, hindi ko itataboy. Hindi ko ipapahiya ang nagtitiwala sa akin. At nais Kanyang buhay. Ito po, dapat mo siyang paniwalaan. Conclusion nito, yan yung sinabi ni Paul. Now, if Christ is preached as raised up from the dead, how do some among you say that there is no resurrection from the dead? But if there is no resurrection of the dead, Christ has not been raised either. But Christ has not been raised, then our preaching is in vain. Sabi niya, our faith is in vain. And also we are found to be false witnesses of God, because we testify against God and He raised Christ, Him who did not raise if after all. Then the dead are not raised. For if the dead are not raised, Christ has not been raised either. But if Christ has not been raised, your faith is empty. You are still on your sins. And as further result, those who have fallen asleep in Christ have perished. If we had put our hope in Christ in this life only, we are all people most pitiable. Sabi diyan, kung ang tiwala lang daw natin ay hindi doon sa nabuhay ni Kristo, tayo na ang kaawa-awa. So para kay Paul, ang kanyang conclusion, kung ito ay hindi totoo, and then ba't pa tayo na andito? Kaya tayo na andito because it is true. Amen? Ang pagkabuhay ni Kristo ay naganap at totoo. At ang significance nito ay para sa atin. At ang kahulugan nito ay mararanasan natin. Kaya, sabi ni Paul, no? Ano yung implication? Listen, I tell you a mystery. When we will not all asleep, but we will all be changed. So, ayan ang implication ng resurrection. Sabi ni Paul, sinasabi ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayo mamamatay, pero tayo lahat ay babaguhin. In a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. For the perishable must be clothed itself with imperishable, and the mortal with immortality. When the perishable has been clothed with imperishable and the mortal with immortality, then the saying that has written will come true, death has been swallowed up in victory. Yan sabi ni Paul. Yan po ang implication sa atin. Ang lahat ng mananalig kay Kristo ay babaguhin sa isang kisap mata. Tayo po'y muling bubuhayin at bibigyan ng hindi na masisirang katawan at hindi na mamamatay na katawan. Imperishable immortality. So, kung ito yung blessing ng Lord sa atin, bakit maraming tao hindi naniniwala kay Kristo at sa kanyang muling pagkabuhay? Bakit naman marami ding tao na naniniwala pero walang epekto? Kagaya ng mga Egyptians. Kagaya ng mga nasa ibang religious sect. They're celebrating resurrection but they don't have. Because you must be born again. You must be dead
to your sin and alive in Christ for you to experience the power of Christ's resurrection. At alam ko, tayo po'y namatay na sa ating mga kasalanan at binuhay na ni Kristo. Kaya inihintay na lang natin ang bodily resurrection. Dahil naganap na yung pagkabuhay natin sa harapan ng Diyos. Hindi na po tayo hahatulan at hindi na rin tayo itatapon pa sa kaparusahan. Sabi ni John, ito pa yung pinakahuli, Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. And all who have this hope in Him purify themselves just as He is pure. That is the implication. Sabi diyan, those have this hope. Ano yung hope na yun? Resurrection. Purify themselves. Same ni Paul. Live holy. No? So, sa dami na napakinggan nating message tungkol sa resurrection, kamusta tayo? Are we resurrected already? Yes. And Christ was resurrected to raise spiritually, ni-raise tayo from the dead, and now, nasa new nature na tayo. And give life, its meaning, and its purpose. Let us pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito for giving us the message na alam namin, Panginoon, gaya ng sinabi ni Paul sa kanyang karanasan, gaya ng na-witness po ng mga babae nila Peter, ay nagkaroon po sila ng pagbabago ng buhay nang maganap ang muling pagkabuhay. Panginoon, kayo po ang muling pagkabuhay at ang buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat sa huling araw, sa pagtunog ng trompeta, ang mga nananalig sa inyo ay babaguhin at makakasama po ninyo as immortal beings na hindi na po mawawala, mamamatay o tatanda. Salamat po, Panginoon, sa blessing na binigay niyong mga pangakong ito. We are looking forward to this day, Panginoon. We are in these realms of physical world. Wala po kami alam sa spiritual world, pero naparito po kayo sa mundo para ipakilala ang Ama at ang plano at layunin ng Ama doon sa kabilang buhay. At ito'y natanggap namin sa pamamagitan po ninyo nung kami ay inyong abutin. At sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiwala, tinanggap namin ang iyong pangako ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Diyos. Purihin po kayo. In Jesus' name, Amen.